Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may grab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo no, at kawawa po ito ang right ng mga kabataan dahil may isang eskwelahan bagko sabi ng uploader ho ay naipasara na nga po itong mga eskwelahan na ito. Pero sabi ng uploader para maging patas dapat po ipatawag din po ito sa Senado katulad ng pagpapatawag sa part ng case ni Kay Buloy and din sa mga Socorro nga po kasi alam naman ho natin si Senadora Risa Hintuberos ay nakatutok sa mga karapatan ng ating mga kabataan kasi siya ang sa women and children ho mga ka-action no. Kaya dapat po sana at ito pa nakakabahala kasi parang binabastos yata ang kantang Lupang Hinirang ho mga ka-action, parang iniba po ang iba na part ng lyrics ng Lupang Hinirang no. Pagkos kailangan ho siguro ito na aksyonan ni Senadora Risa Hintuberos kasi kawawa naman ang mga kabataan kasi tinuturuan po sila sa mga maling landas ho mga ka-action. So para hindi ho tayo magtagal mga ka-action, atin na panoorin ang video ito. Ito din siguro dapat paimbestigahan din ito ng Senado. Attention, Senator Risa Hontiveros. Kasi nangyari ito, I guess, na isiwalat ito sa media 5 years ago during the Duterte administration. So, ito, kapag ikaw naman ang committee chair ng children, women, gender equality, ganon. So ito, kapakanan ng mga bata at saka you are very concerned about the rights of the child, paano sila tinuruan, ganon. So ito, it's your chance also to shine, Madam Risa Hontiveros, kasi yung mga bata, although na ipasara na yung mga schools kasi walang permit from DepEd, dapat siguro maimbestigahan din yung mga salubungan schools, yung mga school administrators at saka yung mga teachers. Bakit? Tingnan mo, makinig ka, madam, ano ba yung nangyari sa Lupang Hinirang dyan sa salubungan schools dati? Ano ba yung mga asal na kanilang itinuturo sa mga bata? Tingnan mo nga yan, yung Lupang Hinirang ibang-iba doon sa original na Lupang Hinirang na compose ni Julian Felipe. So, pakinggan natin. Ng puso sa dibdib mo'y apo, sana yun at lungsod itinatag makabayang pamahalaan. May tilamsik ang dugo at awit sa paglaya minamahal. Ang karit at kamauni ay hinding magbibilim. Laya ay langit, kaluwalhati at pagsinta. Buhay ay lupa sa piling mo. Sana yun at lungsod itinatag makabayang pamahalaan. May tilamsik ang dugo at awit sa paglaya minamahal. Ang karit at kamauni ay hinding magdidilim. Laya ay langit, kaluwalhati at pagsinta. Buhay ay lupa sa piling mo. So yun po yung Lupang Hinirang. Yan po ang Lupang Hinirang ng mga salubungan schools po sa Davao Region, particularly sa DepEd 11. Kasi yung mga salubungan schools karamihan andun sa Region 11. Na kung napakinggan po natin ng mabuti, yung Lupang po Hinirang nila ay talagang taliwas doon sa Lupang Hinirang ng ating bansang Pilipinas na compose ni Julian Felipe. So, it was a good decision, I guess, for DepEd 11 to close lahat ng mga salubungan schools. Wala namang mga card pala itong mga schools na to. So, dahil ito ay pinag-usapan natin ang mga bata, tingnan natin if Senator Risa Hontiveros will make also an investigation on this doon sa Senate. Kasi kapakanan ito ng mga bata na nire-recruit at saka tinuruan ng mga hindi magagandang asal doon sa paaralan. Kahit na it happened like 5 years ago or 6 years ago, ganon, ipatawag pa rin to kasi to be fair with Senior Aguila, Pastor Kibuloy, so ipinatawag yan ni Senator Risa Hontiveros kasi siya ang chair doon sa rights ng mga bata at saka sa mga babae, gender, something like that. So tingnan natin
kung merong banggat si Senator Risa Hontiveros na ipatawag din ito ang mga school administrators ng mga salugpungan schools. Let's wait and see in the future. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napanood na po natin at napakinggan na po natin mga ka-action. O, di ba? Kawawang-kawawa naman po talaga itong mga kabataan na ito na tinuturuan dyan sa grupo yata yun, mga ka-action, no? Iwan ko ano bang grupo to, kung mga anti-government na itong mga ito. No? Noong 2019 pa pala ito na problema mga ka-action. So during administrasyon ni Duterte pa pala ito. Bakit hindi po ito na-actionan agad-agad ng ating mga kung sino nakatoka gaya ng ano ngayon ni Senadora Risa Hontiveros, no? Di ba? Tignan mo, di ba, pambabastos na yun? Pambabastos na yung ginagawa nila sa, ano natin, sa pambansang awit natin, mga ka-action, di ba? Iniba yung mga part na, may mga part sila na iniba na lyrics ho, mga ka-action. So, dapat ho talaga, para maging patas, at mapanagot ang mga ganito. Kasi, di ba, may kulong po. May parusa po ang ganitong klaseng parang binabastos ang ating pambansang awit ho, mga ka-action. Eh, kung anuhin mo nga lang yung watawat, eh, waras-waras mo lang dyan sa kalsada at may patangkat makunang ka ng video, may parusa kang kulong eh. Ito pa kayang iniba nila yung ng lyrics ng watawat natin. Isa tong pang-insulto at pambabastos na ho ito sa ating pambansang watawat, pambansang awit ng anong bansa natin ho, mga ka-aksyon. Kaya dapat ho talaga maimbestigahan po ito ni Senadora Risa Hontiveros at patawag po ito sa Senado kung sino po ba ang mga ito, lalo na yung mga teachers na binabanggit ng uploader, no, mga ka-aksyon. So, calling your attention, Senadora Risa Hontiveros, no, sana ho ay mabigyan niyo po ng pansin ito, no. Lalo't ikaw naman ngayon ang Women and Children ho. Salamat po, Senadora Risa Hontiveros, kung inyo man ito ay mapansin, no? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping vlog, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Magandang hapon, everyone. Beautiful.